Importante diskusyon muna para po doon sa mga gusto na pong mag-adapt, mag-adjust sa makabagong panahon sa tindi din po ng problema natin sa presyo po ng petrolyo. Oho. Well, of course, no, ang unang adhikain kasi nito, environment, no? Yung pong paggamit natin ng electric vehicle. Ang tanong lang kasi ngayon, ng iba, kapag meron kang electric vehicle, kung yan ang ginagamit mo, napakainam nga po, di po ba, no, wala ka ng petrolyo, ang siste, kapag na-traffic ka, mga kapatid, kumukonsumo po ng malakas din ng baterya yan. Ayun lang. Maaari sabihin sa iyo sa kasa, ilang kilometro kaya nito? 500 kilometers po yan. Kung tuloy-tuloy ka. Aha. Pero kapag humihimpil ka sa traffic, nababawasan po yung baterya mo. Kaya nga po, ang sinasabi ng iba, nasaan na yung ipinapangako po nito pong Republic Act na ito tungkol po doon sa Electric Vehicle Industry Act na mga charging stations. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, kung ang minamaneho po ninyo, kung kayo po yung mga taxi driver na ang minamaneho po ay mga electric vehicle, importante ito. Si Ginoong Patrick Aquino po ang Direktor ng Energy Utilization Management Bureau ng DOE. Good morning, Sir Patrick. Good morning, Sir Ted, at kay Miss Maricel at saka mga nanonood at nakikinig po ng inyong programa. Salamat sa panahon. Sir Patrick, sige po, kailan magsisimula itong mandatory po na pagkakaroon ng mga parking slots para po sa mga electric vehicle sa mga pribado at pampubliko pong mga gusali? Kailan po kaya itong mga charging stations? Opo. Sir Ted, yung iba po nating pribadong sektor at yung iba po nating ahensya ng pamahalaan, kahit hindi pa po nilabas ng ating DOE, yung ating pong implementing guidelines pagpatungod po dito, meron na po silang mga provision dito. Kung pupunta po tayo halimbawa sa ibang malalaking mall, nagkakaroon na po tayo ng mga opportunity na mag-park. Yung iba pa nga po ay nagbibigay na ng libreng parking. Pero pagtalima po dun sa naging pronouncement ng ating Pangulo nitong nakaraang SONA, pinaigting nga po natin. Dumaan po kasi ito sa mahabang proseso ng konsultasyon, Sir Ted, Miss Maricel. So, inaasahan po natin, mailalabas na po natin yung mandato na issuance bago po matapos itong buwan na ito. Okay, so yan pong issuance na iyan, meron ho ba kayong ibinibigay po na taning para po sa compliance nito pong, ang pinag-uusapan natin ba dito, mga bagong buildings, paano po yung mga luma para po sa compliance po ng lahat? Opo. Kaya nga Sir Ted, yun yung naging, maigting yung ating konsultasyon. Kasi ang nakalagay po dun sa ating EVIDA, yung batas po natin sa Electric Vehicle Industry Development, lahat po ng gusali. So nangangahulugan po, dahil bago siya or luma siya, pagkang meron po tayong lagpas sa 5 slot ng parking, dapat isa po nito ay para sa electric vehicle. Meron rin po separate provision yung ating EVIDA na meron rin po tayong sinusunod na ratio na dapat maglagay pa nga po ng charging station. So, yun po yung ating hinarmonize kaya dumaan po tayo sa konsultasyon. So, ang coverage po nito, Sir Ted, mapabago, mapalumang gusali or pasilidad, pag covered po siya, depende po yun sa dami ng parking slot, kung ano pong uri ng building or facility siya, yun po yung kinakailangan niya. Ang tanong nyo naman po, ano po yung period, meron po tayong nilagay na transition period, Sir Ted, na binibigyan po natin ng up to 2 years at most para makapag-comply bago po tayo mag-enforce halimbawa ng ating mga penalties. Opo, kapag binabanggit yung parking slot for electric vehicles, yung parking slot na yon dapat may charging station na nakalagay. Tama po yun, Okay. Sir Ted. Yung po yung paglilinaw rin natin dun sa ating issuances. At kung mamarapatin nyo lang po, ngayon pong araw na to, meron na po tayong 1,826 na charging points nationwide. Inaasahan po natin ito na madadagdagan. Ang layon po natin bago po mag-2028, umabot po tayo ng higit 7,000 charging points po sa ating buong bansa. Opo, yung bayad po sa charging, babayaran ba na may-ari ng kotse, ng sasakyan o free of charge? Okay. Yung Sir Ted, para dun sa mga kababayan natin, yung mga kapatid natin na gustong makita yung listahan ng merong free charging, nakapost po ito sa ating DOE website or sa evindustry.ph.
Ang general rule po natin, pag open po ito sa public, meron po tayong fee. Pero meron po tayong mga lokasyon, libre pa rin po hanggang sa kasalukuyan yung charging natin. Pero hindi po sa lahat, Sir Ted. Meron pong listahan lang na nag-offer nito. Okay, so yung teknolohiyang yan, saan manggagaling? Kung sakali po, halimbawa lang, meron kang restaurant. Oo, dito sa isang lugar, sa isang lungsod, meron kang ilalaan na charging station doon and particular parking slot sa mga electric vehicle. Ano yung teknolohiyan nun para ho sa singilan po ng bayad halimbawa sa charging? Opo. Yung sa singilan po ng charging, yung ating pong tinatawag na unbundled charging fee, nakalagay na po sa EBITDA na dapat po ay rehistrado po yung ating charging station. Bago po nila ma-impose yung ating fee, dapat po ay na-notify po ang ating pamahalaan. Hindi po pwedeng pabago-bago yung fee. Sa ilalim po ng ating mga existing na regulasyon, once every 30 days lang po yung pagpapalit ng kanilang charging fee. And then kailangan po nakalista nga po naka-unbundled. So nakikita po ng ating mga kababayan ano po yung bahagi ng kanilang binabayaran na napupunta sa taxes, ano po yung dun sa kuryente, ano po yung sa service fee. So yun na po yung ating ini-implement sa ilalim po ng EBITDA. Sa kasalukuyang, Sir Ted, yung average po natin para dun sa AC, yung mabagal pong charging, nasa 24 pesos per kilowatt hour po ito. Pag yung DC or yung mabilisang charging po, nasa 35 pesos per kilowatt hour. At pag dung battery swapping po, ang average po ito binabangkit ko, Sir Ted, dun po sa ating battery swapping, umaabot po ito ng mga around 43 pesos per kilowatt hour po, Sir Ted. Opo, can you educate us ho, kapag ho ba isang kilowatt hour ang ikinarga, ilang kilometro pa pwedeng takbuhin po nun kung 35 pesos halimbawa yung bayad? Opo. Yung, Sir Ted, yung takbo po base sa per kilowatt hour, depende po ito dun sa ating sasakyan. Ang nakikita po natin, Sir Ted, pag mga electric motorcycles, ang laman po ng mga baterya nito, umaabot po ito paminsan ng mga 10-15 kilowatt hours. So ang range po niya, nakikita natin, base po sa programa ng ating pamahalaan, minomonitor na natin siya. Ang average niya po ay lagpas 100-120 kilometers na po yung ating mga electric motorcycles, Sir Ted. Pagka mas mahal, go ahead, sir. Kapag full charge, pero kapag po, halimbawa, ang karga mo lang ay 1 kilowatt hour. Opo. Yung 1 kilowatt hour nga po, Sir Ted, depende siya dun sa uri ng ating sasakyan. Pero typically po, ang nakikita natin ng 1 kilowatt hour, ang natatakbo niya po, minimum po nasa mga 15 to 18 kilometers po yung natatakbo niya, Sir Ted. Opo. Kumbaga ito ho, sa standard po ito na electric vehicle na mga kotse. Ganun po ang mga 35, kung halimbawa 35 pesos per kilowatt hour, pwede ka tumakbo ng mga hanggang 18 kilometro. Sa 1 kilowatt hour, tama po yung Sir Ted. Opo, more or less, yun po ang kwentada. Yung sinasabi po na dapat ang mga gas stations meron ding gantong charging stations. How can you impose ho na ito'y bumilis para po at least lahat ng gas stations meron? Okay. Sir Ted, originally kaya rin kami natagalan sa yung ilalabas nating polisiya. Ang direksyon una ng ating DOE, kasabay na pati yun sa gasolinahan. Pero dahil nga po sa pakikipagpulong natin sa ating mga liquid fuel retail outlets, yung mga gasolinahan, Sir Ted, may mga unique requirements po kasi tayo on safety na atin po kinokonsidera. Kaya po yung paglagpas at balangkas ng ating polisiya para doon sa mga gasolinahan, nagko-coordinate kami. Ang target po natin mailabas ito bago po matapos yung taon, Sir Ted. Okay. So, kaya ang stopgap natin po ngayon, yung mga buildings po, yung mga parking lots, particularly po dun sa nakikita nating madami yung restro, yun po yung initial po nating tinofocus. So that ang atin po mga kababayan, lagpas po sa Metro Manila, pag gusto po nilang bumiyahe, meron po silang makakargahan na charging stations po. Opo. Paano nga yun outside of Metro Manila, yung mga charging stations po, yung iba pong mga hindi lungsod o bayan, halimbawa? Po, dun sa mga hindi po lungsod, Sir Ted, bahagi po nung ilalabas nating issuance, doon po sa ating mga expressway or toll roads, meron pong maglalagay na ng mga, mare-require na po natin silang magkaroon ng mga charging stations, Sir Ted. So, yung po yung aasahan natin. Halimbawa po yung mga nagbabiyahe pa norte o yung pa south po, kung ngayon po, konti lang yung charging station or wala, pag-enforce po natin to, priority po natin na
magkaroon na po ng mga charging stations at designated locations po along the expressway and toll roads. At saka yung gas stations sa mga lalawigan, no? Mm. Opo. Yes po, Sir Ted. And then mabanggit ko lang po, part 3 ng targeted nating intervention sa pamahalaan, magro-roll out rin po tayo ng mga, dahil hindi naman malaki ang pondo ng ating pamahalaan, minimum po ng around 43 charging stations po para ngayong taon. Dito po sa North Luzon and South Luzon Spine. Para po yung mga bumabiyahe papunta hanggang Pagudpud, pababa po hanggang Sorsogon, meron po silang matcha-charge dyan. And then sa susunod pong taon, ang target naman po natin 2 dosena namang mga charging station para naman po ito sa Visayas Islands po natin at saka sa Mindanao, Sir Ted. Opo, itong si kasi Maricel Halili, umiikot sa buong Europa at sa ibang mga bansa. Napapansin niya, halimbawa doon sa Milan, halimbawa doon sa Francia, sa Nice, mga ganyan, no? At maging sa Amsterdam, doon sa public na parking sa kalsada na pwede mag-parking, doon na nakaistasyon yung mga charging stations. Dito ba sa atin may ganun ba kayong plano sa mga LGUs? Doon sa pwede magparada sa tabi ng kalsada na doon mismo magtayo, maglagay ng charging stations? Yun Sir Ted, part yun ng ating binabalangkas, nagko-coordinate na rin tayo sa ating mga LGUs, lalong-lalo na po dito sa ating Metro Manila. Para rin po, may mga kailangan rin po kasing mga permits dito sa ating mga kasamaan sa LGU. Yun po rin yung binabalangkas natin, Sir Ted. Banggitin ko lang, pagkatapos itong mailabas ito, may aasahan rin po ang ating mga kababayan tsaka yung mga nag-i-install ng charging station na joint memorandum circular po mula sa Department of Energy, DILG, DPWH at ARTA. Ang layon po nito yung permitting process po ng mga charging station, kagaya po nung ginawa ng ating pamahalaan dun sa solar PV, yung net metering, pabilisin po. Napansin po natin kasi medyo hindi po uniform yung mga requirements. Para po mapabilis yung rollout, yun po yung susunod yung i-issue, yung joint memorandum circular na po ang pinanggit ko. Para bumilis yung permits na manggagaling sa mga LGU. So Maricel, looking forward ka dito sa iyong electric vehicle. Di ba Tesla ang gamit mo? Ay, hindi nga Manong Ted Kaya apektado pa rin ako kapag tumataas yung presyo ng petrolyo. Wala pa akong e-vehicle. Pero meron lang akong kaunting dagdag na tanong Manong Ted kaya Director Patrick. Sir, gaano po ba in an ideal scenario, gaano ba dapat kadami yung ating mga estasyon na pwedeng pag-chargean itong ating mga e-vehicles nationwide in an ideal scenario? Ang ideal situation po natin, ang global average po kasi may ratio po silang tinatawag na yung kada sasakyan nga po to a charging station dapat 1:8 lang dapat siya. So, 8 sasakyan sa isang charging station dapat. Sa kasalukuyan, kung tatanungin niyo po ang Pilipinas, nasa 1:48 tayo Yes. or 1:50. So, kaya talagang kulang pa po yung ating charging station dun sa dami ng ating sasakyan. Kaya nga po yun ang pinaiigting ng ating pamahalaan na dumami at yung mga nakita nating mga nakaka-stumbling block po ba? Yun yung permitting, yung mga mandato, yun po yung ating inaasikaso ngayon. So yung sinasabi po na 1,600 registered EV charging station sa buong Pilipinas, gaano pa tayo kalayo bago sumapit doon sa 1:8? Ang target po natin doon sa nabanggit ko bago po matapos yung 2028 is umabot po tayo ng lagpas 7,000 charging points, ma'am. Pag na-achieve po natin yun, bababa na po tayo kung 1:48 po tayo, 1:50, bababa po tayo ng 1:15 or 16 po. So meron pa rin gap pero mas malapit na po dun sa global average. So kumbaga din po, habang lumalakas ang benta ng mga electric vehicle, dapat din dumadami ang charging stations. Ganun po yun, Director? Tama po yun, Sir Ted, Miss Maricel. Yun po yung talagang sinasabayan po natin yung rollout po, yung pagdami ng sasakyan, dapat po may kaakibat na pagdami po ng mga charging points para yung concern po ng ating mga kababayan na wala silang pag-chargean kung babiyahe po sila sa labas ng kanilang mga kabahayan, masasagot po natin. Okay. Salamat na marami, Sir Patrick. At kami po muli ay tatawag para po natin klaruhin itong mga isyong ito kasi nga very interesting sa mga panahong ito na kinakailangan natin mag-adapt sa tawag ng panahon. Salamat po, Sir Patrick.
Maraming salamat po, Sir Ted. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.